Ano, quick dial. Quick dial lang. May wifi yan si Cesar eh. Check ping. Na-dial siya sa command center niya, kaya ganun talaga. Nakakalakas talaga ang command center. Pag-dial. Okay, back to the ball game. First Ooh. place sila nang nagban ng Ming, Ming tsaka Long. Gusto niya yata kunin yung Arlie dito, kaya yun nila binan Ay! yun. With that, nakuha nila yung Long at Ming, wala. Hindi sila magla-Lady Sun for sure. So, binabawasan na naman nila ng options itong Alpha 7 after the first pick. Arlie to for sure if hindi ibaba ng Alpha 7 yun. Oo. Jaja, pwede rin nilang tanggalin katulad kanina. Oo. Pero yun nga, ang kulit pala ng bangs si Coach, no? Oo nga eh. Parang curly bangs. Parang puso. Parang dalawang Superman. Ayun na! Ayun! First pick agad! Wala kasi, kumbaga parang, sige, Arlihan nyo. And alam naman natin na si Arlie somewhat, ang kahawakan niya talagang spell frenzy. Hindi naman siya gagamit ng kahit anong spell. So, I think it's a very sturdy pick kung tutuusin. Pero, dahil, Ni-let it go nila, men. Yung yung Arlie, Pero alam mo, it makes perfect sense din. Ayan, Ikaw ay kukuha ng Lady Sun. Ayan. Ayun. Ayun. Kasi men, kasi ang maganda dito, if hindi Ming yung makukuha nila, with the Jaja, I think it does the same thing. Meron silang heal, meron silang sustain. Yun rin naman yung ginagawa ng Ming kanina. Ang maganda lang dito, may extra silang crowd control with the Jaja on their side. So, that is really surprising na hindi sila nag-early sa Alpha 7 dito. Ligay, no? Para Ligay nila? makakuha ng Ladies and Prayo? Well, I think in terms of drafting na ginagawa dito ng A7, somewhat you could really get a peek of what they want to do dito sa ating game. Given that nag-yuhuan na agad sila tapos nag-Lady Sun, magiging core nila dito, technically, yung pinaka nasa gitna puso dito, si Musashi just trying to take down sila G6, ito yung magiging si Azar, ito yung pinaka-catch na pwede nilang gawin. If ever man may kunin dito na makunat pa yung side ng Boom, pwede din yung panghuli. Pero at this point, yung mga next na picks, ina-expect ko mga poke heroes to. Pero ngayon, ang ginawa ng Boom, sabi nila, sige na, mag-poke lang kayo. Ayaw lang namin na meron pa kayong extra idea or extra way of actually going to the fight. Ayaw namin kayo maging tempo composition na pag binigay namin yung Zhang Fei sa inyo, magugulo yung pa kami lalo. I think yan po could be a good one din dito for Boom Esports. Kasi if ever na may gusto mag-follow up dito sa Musashi, yan po could be one of those. May Mozzie rin tayo na open. So yun yung mga pwedeng i-pick dito. And honestly, pwede gawin yun na Alpha 7 for this next pick. Pwede sila kumuha ng heavy engage crowd control na tank roamer dito support na pwede nilang gamitin sa kanilang lineup. Gusto nila nga pumasok. And ayun as we mentioned kanina, sinabi ni Butters na we have a Musashi pwedeng mag-go super deep sa mga teamfight natin. But the Musashi and the Liu Bang is not a bad choice at all din. Honestly, yung idea ng Musashi and Liu Bang in the composition, ang maganda kasi dito, pagpasok niya, meron siyang battlefield command na naka-ready agad sa kanya. And yun yung safety na hinahanap natin. Yung clash laner na lang nila talaga yung magdidikta. Pwedeng Byron, yung huli nilang clash laner dito. But on the other side for Boom, walan sila ng choices. Napunta sila sa Kaiser dito sa jungle. Very interesting ang naging setup dito ng side ng Boom. Ngayon na may Kaiser sila, that only means na they will try to fight this head-on. A7 dito, they throw a curveball. Kung titignan mo yung first two picks sila, maybe it was leaning towards a poke composition. Pero kung titignan mo dito, I think they will try to actually funnel a lot of the resources dito agad-agad kay Aumine. Sa Lady Sun. Kumbaga parang sabi nila, Aumine, bawi kami sa'yo kasi hindi ka namin napaglaro ng game number 1. Kumbaga parang naging spectator. Observer, siya yung nagpakita. Sabi niya, okay, so dito sa may taas. Di siya makalaro ng last game, no? So maganda tong focus nila sa being a front-to-back composition rather than what they had na kaninang game natin. So this is gonna be focused on Lady Sun. Pero on the side of Boom Esports naman, maganda to. Hindi lang sila, at least may focus sila dito sa early, pero mas dynamic yung composition nila just because of the early. Pwede sila mag-move around. Yes. Hindi kasi nakakatakot yung ganitong klase. Well, para sa akin kung titignan ko on paper, syempre sabihin natin, we still have to give our respect sa A7. They are still a pro team na naglalaro sa Hawk Championship. Pero on paper, para sa akin, pag may early yung kalaban, tapos ganito ko kunat yung mga heroes na pinili mo, somewhat you're putting yourself at a disadvantage. That's true. Kasi yun nga rin yung passive nung early talaga.
percent HP yung kinukuha niya. Yun talaga yung gusto niya gawin with this composition. Pero ang one thing na maganda kasi with the Lady Sun on the other side, if ipagba 1v1 mo sila, hindi mananalo si Arlie sa kanya kasi nga after 3 items, mas lamang yung base damage or rather yung crit damage ng isang Lady Sun. Ang problema lang dito, si Lady Sun, walang... Nasa likod nga lang siya. Walang magandang pang-combo sa kanya na mag-activate ng super late potential ng isang Lady Sun dito. Anong gagawin niya? Liubang? Pwede magte-teleport. Gamit lang yung battlefield command. Gamit lang yung ulti niya. Pero after that, what's next? Yeah. Pantay kanina na may Ming na pwedeng tumulong sa isang Lady Sun. Pero, here we go mga kaibigan natin, Game 2! Laban pa rin sa magitan ng Alpha 7 Esports at ng Boom Esports. Tignan natin kung makakaisa pa ang mga Pilipino. Uy! At susubukan nila tumakbo dito. Uy! Ay! Pumasok! Gumamit ng flash! Galit na galit sa Pilipinas! Kala mo naman talaga. Kaso wala eh, Pilipinas kami. Wala, di mo in-expect. Gandang sagot to. Ganda ng sagot nila. Diretso agad sila dito sa Azure Valve para makuha nila. And hindi naman talaga makukuha yun. Other side, Mickey nandito. Mickey Boy, tumalon sabay yung nagsasapak Kaso dito. nakuha ni Haikan. Ay, nakuha. Nakuha ni Haikan. Uy! Nag-rolling raid na yan. Hindi pala nakuha ni Agi6 dito. Rolling raid out, sabay flash. Ay, di. Nag-rolling raid lang sa pader. Oo, nag-rolling raid siya kasi kanina papasok eh. Tapos buti na lang nakalabas siya. Medyo na-late yung reaction ng Boom Esports doon kaya hindi nila nakuha yung kill. Pero nice attempt from Boom Esports pa rin. And clearly right now, I feel like A7, this is a much better standing for them na hindi sila nagulat dun sa Ming Lady Sun. Kumbaga, at some point, meron pa ring time sila dito to punish. Kasi kanina, from the get-go pa lang, wala nang oras para i-punish yung babae. Pagka ginank mo yun, parang ikaw pa yung nagank eh. One thing na kailangan natin tignan sa game na to kung paano lalaroin ni Man of Frazier tong game natin. Like right now, umabot yung stun! Ang ganda na pagpasok dito, mga kaibigan. Itong si Man of Frazier, sabi nga dito ni Dash, pero parang kulang pa din. Aga pa eh. Maaga-aga pa yung game natin. Pero siya talaga yung titignan natin talaga dito sa game natin. Whenever Lubang gets picked, in this game, nag-iiba yung dynamic ng game kasi most of the fights, lagi kayong may man advantage on the side of Alpha 7. Pero alam mo yung ginagawa ngayon ni Arlie tsaka ni ni Impressive, ni Asar tsaka ni Impressive. Tiwala gaming yan, pre. Last night din siya. Yung Jaja, Uy. Ay, pero Nakatulak? yung Jaja na tapos Arlie. Tiwala gaming yan kasi papasok kayo, nakakabit sa'yo si Impressive. Yes. Kailangan malabas mo sarili mo. Kasi kapag hindi mo nalabas sarili mo, buy one take one yun. Buy one take one. Parang ano yan, Yarya. Arlie, no, pag nagkataon. Kasi kailangan niya talaga ma-secure dito na makagawa siya ng magandang play. Pero passing the mid, para lang magkaroon ng konting pressure ng bagya dito. At nakikita natin yung early aggression coming from A7, no? Sa Alpha 7 na medyo nag-rotate kagad sila sa jungle dito ng Boom. Nahihirapan si Man of Frazier, no? Kasi with the pressure na meron si Azar at Impressive sa bot side, lalaban sila! Pero nagkaibitan na, G6 dito yung target nila. Uli! Souls ginamit and imperiled. That is going to be first blood going to the side of A7. Tanong naman yung sinasabi natin, with the battlefield command, naging 4v2 yung dapat na 2v3 na fight lang. And yun na nga yung nakakatakot whenever you have a Lubang on the other side. Ay, sakit din bigla na binigay ito eh. Kahit na, dahil nga naka-imprime siya dito, walang kwenta yung Udactor of Soul. Yes. Parang hindi siya nakakuha ng regen. At super lambot niya, despite that, medyo ahead naman siya eh. Kumbaga hindi siya behind kanina, level 7 nga siya, level 6 dito si Benigno. Pero tingnan mo, parang bibigay na ba nila kay Asar to? Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Di, nakakuha ata si Impressive! Impressive! Naku, mali pa! Oo nga siya ngayon Ang nakuha. pinaka-agresibo, ang pinaka-action pack, ang pinaka-palaban, nagjaja sa buong mundo. Sobrang Mr. Steal Your Girl siya. Pati yung kampi niya, niagawa niya ng red buff. Binignos. Oy. Binignos tumba. Ayan, may red buff yan. May red buff yan. Takbo guys, andyan na yung jaja na may red Naiwan buff. si Impressive. Masyado kaya tang malalim. Tumalbog sa loob, tumalbog sa labas. Yun lang. Ginamit ng kanya. Oh! Pero he will fall down to the hands of Aumir eh. Hinahabol nila ngayon. Walang iba kundi itong si Azar. Grabe si Azar. Nakakuha pa ng isa. Before siya mamatay dito. Pero Agi6 going in. Gonna try to make some trade dyan lang kulang. Oo, kulang yung damage. Impressive na iwan kanina nung fight natin. After niya kasi pumasok, na iwan siya. And sobrang lakas pa rin kasi ng range, especially with the Aomine dito sa game natin. Kaya nahihirapan talaga sila mag-set up ng fights. Also, to add, Battlefield Command, sobrang lason talaga. That could have been a very different story kung nakuha ni Azar yung buff na yun.
that could have given him the extra damage na kinakailangan niya to take down yung mga stragglers yung mga panahon na yon. But for A7, they utilized that timing perfectly. They did not have an idea na nangyari yon. But then again, nakita natin si Jaja, literal na gumalaw lang siya. Kumbaga parang gumalaw yung kamay niya. Nakita niya may opening. Tinadyakan niya sa mukha. Binicycle kick malyukang Binigay na ang nangyari pa tuloy after madali si Impressive dito, napunta lang kay Aumui ni Red Buff. Wala na. Yun nga Pero buti na lang si Azar may red buff na siya. Kaya okay na rin. Ito na yata yung redemption period naman ng Boom Esports after getting that. Naghahanap talaga sila ng laban on both sides. Looking at the map, top side ang prioritize dito ng Alpha 7. On the bot naman yung other side. So, magte-trade lang sila ng objectives dito for sure. Pero looking at the position ng Boom, paakit sila. Si Miggy, pumasok, dash in, suntok-suntok. Naka-torment na yan, si Frix na ipit dito. Pero Battlefield Command, kanino siya sasapi? Naku, wala! Hindi siya nakasapi kahit kanino dito. Wala yung mga buhay, mga members dito na side ng A7. Ito na yung paghabol na hinahanap na side ng Boom. Here comes the Boom! Ayan na! At tumpa, hinawi yung lupa, hinawi yung buhok, at nahuli yung Lady Sun! Sige, yapit mo! Pinalagpag! Pinalo sa lapak! Na bicycle kick na naman sila doon, paakyat, naiwan sila, walang follow-up from the side of Alpha 7. And that was 4 people na humahabol dito from the side of Boom Esports. Kaya nakuha nila yung fight na yun. May Overlord tayo pero no priority from Boom dito. Okay lang yan kasi nakuha naman nila yung gusto nilang kunin talaga dito. Yun na yung hinahanap natin, which is yung comeback na nakita natin dito. That was a double kill para kay AG6 and giving them a little free space right now para unti-unti pang makapagpatuloy sa pagbawi dito. Slowly, they're trying to get the first tier sa ating top lane by having its HP right now and pwede sila mag-set up sa Overlord. Ito rin yung mahirap, no? Tignan natin, no? Looking at the bot side, nandun si Mano Freezer mag-isa. Meron siyang Battlefield Command, pwede siya tumakbo! Ang ganda na ipit sa baba! Ay! Yun ang sinasabi ko, men. Okay lang, Battlefield Command, pero nagamit yung Battlefield Command. So opening to. Opening to, cooldown yan. Meron silang 30 seconds para labanan tong mga kalaban nila from Boom Esports. If ever, top side, yung pinaprioritize nila. Nandun sila sa top side ng mapa natin, so pwede nilang puntiryahin yung mga kalaban doon. At Shadow Reaper nakuha na dito ng Arlie. So that is extra potential to take down yung mga members dito. Lalo-lalo sila si Brix. Naman nag-flash ka mag-isa, boy? Oo. Out of this world! Oo. Meron yung base ginamit na dito nitong si Hykan. So wala na siyang ulti para magkaroon na sustain sa kanyang mga teammates. So bilisan naman yung cooldown niyan. So pwedeng aabot yan sa parating na teamfight dito. Pero nag-1v1 si Benignos. Benignos laban kay Miggy. Miggy boy! Ilabas mo na ang 8,000 life points na meron ka dito. Pero wala. Wala mapasok. Power lang. Sabay kuha yata ng Overlord. Mid din ha. Oy! Sira. Pumasok ka sa aking patibo. Oy! Miggy boy. Miggy boy. Pagpasok nilagyan na ng bridge, nilagyan na ng tulay. At yan yung tulay ng Pilipino Tulay ng Pilipinas. Late yan Pero malaki yung nakuha nila dito sa mid. Malaking opening yon para makakuha ng pressure sa mapa pero lalaban sila. Ay, mauhuli yata. Naku, marksman yan. Pero nakupo si Aumui dito na takedown nila si G6. So, somewhat G6, hindi na siya pwede masyado mag-ariarian dito. They really have to rely on Mickey to catch na dito yung mga members ng side ng A7 para magka-advantage sila. Talagang nagba-bicycle kick siya tapos madalas naiiwan siya. Yung nagiging problema kay Impressive yun. Pero ito, kita natin, Battlefield Command sila sa baba and that's gonna be a tower. Top side natin, Okay. Easy lang. Maamba. Easy lang. Alam ko, mainit kayo ngayon. Gusto nyo mag-2-0 yung Pilipinas. Pero, pinapahirapan tayo ng onti dito ng side ng A7. Pero ito, good read to para sa side ng Boom. Tinan nyo, gusto nila yung Tempest. Oo, kuha nila yung, pwede nila kunin yung Overlord dito dahil papunta rin sila sa top side ng mapa natin. With the 2 towers down on the bot side, next time you enhance, yun lang, yung Overlord makukuha nila tapos yung top side wala ng HP. Apat lang, trade lang sa objective ulit. Alam mo, yung idea ko lang talaga dyan, may mga lineup na gusto yung Tyrant, may mga lineup na gusto yung Overlord. Yes. Mas gusto dito ng Boom para sa akin yung Tyrant. They were lacking the damage. Kanina pa, lagi silang kinakapos. Maybe this time around with that Tyrant help,
kaya na nilang tapusin yung pinaninindigan nila kanina pa. Oh, and at the middle stage of the game, dito talaga nahihirapan mag-damage ang isang Arlie. Pag na-build niya na yung Shadow Reaper, pag naka-Eternity Blade na siya, that is when they start. So with the second item right now, talagang konti pa yung damage ng Boom. Once they hit the Eternity Blade, yun nang magsisimula yung Boom Esports. Eternity, nakakailangan nila dito. Tignan mo naman, tumutulay lang. Si Impressive at si Agi6 with Jaja. Oh, grand combo. This could be it. Meron na tayong level 2. Shadow Vanguard Overlord, 10-minute mark mga kaibigan sa ating laban dito. Pero tayo Oy, ang umilis na solo, tumulay na naman si Agi6 ng lambot. Ginamit ang Oy, ang ganda! Ang dami din naman ang damage! Conductor of Soul, masyado kayo malapit dito! Pero nandito na, ladies and gentlemen, si Arlie dito, tinalonan dito ni Benignus. Oy! Pero wala siya nagawa. And Miggy dito still wants to fight. Ang paglaban ng pagharap, pababa na yung mga buhay nila. Pumasok dito si Musashi. Oy! Musashi Munyanyo, buhay pa rin siya. Splendor ginamit, pero nag-flash. Nag-flash doon, papasok. Pero hindi na nila kaya. Sila sa lumalaban pa at naubos. 4 ang tumba na side ng Pilipinas. Kalungkutan. Nagkalayo-layo sila nung fight na yun. Yun lang, sobrang hiwa-hiwalay. Iba-iba rin yung targets nila. That's why Alpha 7 was able to capitalize. Kinuha nila ng isa-isa yung members dito ng Boom Esports. Tyrant is gonna be taken. Bot side tower, si Agi6 lang yung pwede mag-defend. The sustain, man. Ang ganda ng sustain na meron dito ang A7 because of U1. And at the same time, parang jobs done din dito para kay Mano Freezer. Okay lang naman sa kanya na napitas siya agad dito kasi nagawa niya na yung Battlefield Command. Totoo. And the distraction to help out Aumine. Oo, yung maganda rin kasi doon yung pag-disassemble talaga nila nung nag-try mag-engage yung Boom Esports eh. Doon talaga biglang nawala yung comms doon ng Boom Esports. And yun, sobrang ang ganda. Ganda nung ginawa ng Alpha 7 doon. Ay, teka lang. Push play. Pero ngayon Blue is being taken by a G6. But then again, sila Benignus nandito na di nila talaga ibibigay yan. That is a resource na hindi ibibigay ni G6 yung kanyang full commit dahil nga naman may Overlord na nandyan eh. May Overlord na nakatambay. Yes. Nakatambay. Overlord taken, meron pa silang Primal Bond, hindi pa nila kukunin to from the side of Alpha 7. Parang it's the same thing na nangyari during our last game na ganito yung state ng Alpha 7. Pero ngayon, Boom Esports naman yung nandito sa state na to and they have to find a way. Tignan mo, naghahanap sila ng any kills na pwede nila makuha sa mapa pero hindi nila alam, nasa top side ang Alpha 7. They're on the driver's seat right now. Up pa rin yung Overlord natin. Pwede nilang i-set up yan sa mga pagkakataong ito. Agi6 has to be very careful. Masyado maaga yun Command, all cooldown na. Aga yung yun tumalon sa loob. Itong si Mickey Boy. Walang mahuli na kahit na isang member dito ang Boom Esports. Pero yung top nila, Derp. Hinahangat-kat ng mga minion. Hindi, tsaka si Mickey dito hindi pa siya gumagamit ng flash. So that might be the big turnaround na big initiation na hinahanap ni Mickey. Yes. Hindi pa nakakahanap si Mickey talaga dito ng game-breaking na initiation eh. Oo nga eh. Pero kailangan natin magtiwala dito kay Mickey. Darating din yung panahon na masusuntok ng kalbo. Yung mga gusto niya suntukin. Ayan, tama ka dyan. Ibang mga suntok ng kalbo dito, medyo, deadly. Oo. Pag nagkataon, kaya lang, habang nakikita natin yung movement na ginagawa dito ngayon ng Alpha 7, pinupush nila lahat ng lanes. Oo, they had to react, no? Kaya hindi nila makukuha dito yung Overlord with what's happening. That's gonna be an easy take for sure. Pero ito, let's take a look at the replay nung nangyari dun sa laban natin. Yung disassemble talaga nila and paghanap nung targets nila after nila mag-disassemble is why Alpha 7 was able to win that fight. And talagang hindi pwede ding mapalapit basta-basta dito kay Azar, etong si Haikan. Kasi nga naman, kapag ka nangyari yun, ang dali niyang i-take down eh. Masakit ng damage, Yung mid lane Yuhuan na yan, kakaiba yan eh. Kumbaga parang kung masakit na yung kung tingin mo masakit na yung sa jungle, mas masakit yung sa mid. Kasi yung sa mid, tumututok talaga sa damage items yun eh. And I like na hindi talaga nabe-break yung formation dito ng Alpha 7. Nagagawa nila yung front to back talaga nila. Hirap na hirap ang members ng Boom Esports na abutin itong si Aomine. And ito rin yung biggest reason why binaban nila yung mga marksman na to kanina. Pero ito, G6 na talagang humaharap na siya dito. Trying to soak up a lot of the damage, trying to bait out yung mga skills na meron dito, yung side ng A7. They want to take as much yung tower. They want to take as much advantage as they can dito para susundin ang laban. Pero Aumine, yung Lady Sun is masakit na. Ano na talaga eh, kumbaga parang ito na, nakapag-imbak na ng gamit. 10 minutes na eh. Kumbaga ito na, lahat ng sama ng loob niya. Naku, malalim si Aumine dito. Ginamitan ng Battlefield Command para mapasok sila sa loob. Ay, pero ang ganda! Hoy! Mickey Boy! Sobrang lalim! Oy, pero dito na yung mga members. Ayan o! Ayan na siya! Ayan na siya! Agi6! Hawiin mo! Hawiin mo yung buhok! One more down! Hawiin mo yung buhok!
one more time! Wala na! Asa na yung marksman? Ang umini! Oh. Ang umini is down. RG6 masyadong Galit yan! malalim. Galit yan! Humahawi ng buhok! Oh. Humahawi ng buhok! Hinahabol. Haikan. Daanin mo sa gandang lalaki! Dinaan sa kagandahan ng lalaki. Daanin mo sa gandang lalaki! Layo sila lahat, men eh. Nung nakikita nila si RG6, nakaharap sa kanilang lahat yun. Buti na lang nakuha nila yung 2 kills. Opportunity yun para kumuha sila ng towers. Tower. Itong mid lane is gonna be taken down. Tyrant is Bawi, open. bawi. After nung 2 towers dito, pwede sila kumuha objective. Ewabs start. Oy, RG6 ah. RG6 masyadong malalim. Pwede nyo magamit yung Kunat. kanyang Doctor of Soul. Para lang mabuhay siya dito pero makulat na siya indeed. Second tower will fall into the hands of Boomba Esports. Dahil wala ang buhay Good. para sa kanila. Pwede sila mag-tyrant dito. Tyrant, pwede nyo kunin yung Tyrant. Pag nakuha nyo yung Tyrant, tagtag damage yun. Pero Uy. gusto lumaban ng mga members Set to. ng side ng A7 Ay, mali dito. kayo dyan. Ay! Ayan na! Ay, naku po, ginamit! Huli! Oy! Huli! Patay mo mukha mo! Patay na si Mano Freezer! Balik ka muna sa freezer! Nanlamig mga kaibigan! Likod! Hindi pa tapos ang laban! Yung likod Doctor doon. of Soul! RG6! Backline! RG6! Aumini! RG6! Aumini going down! RG6! Sa amin ang RG6! isa-isa inuubos na crowd control crucial indeed para dito sa kaibigan si RG6 hinawi ang buhok. Anong anchor? Anong play-by-play? Anong analyst? Wala! Lahat kami dito, cheerleader! Sobrang laking wall ni RG6 dito sa game natin. Hirap na hirap sila. 3 silang kinakalaban ni RG6. Hindi man lang Pwede sila na makalapit. tapusin. Pwedeng tapusin. Endable! Endable na daw kaibigan Oso. Pinupush nila ngayon. Wala silang minions dito ha, pero dalawa lang yung Pinupush nila, men. Ayan na yung minions daw, oh. Oh, yun na, si Mano Freezer, buhay. Buhay na si Mano Freezer, Oh, babalik Mano ng Freezer. Freezer. Oh, alis Oh, mo takbo na muna, tayo, alis takbo mo na muna, tayo, takbo alis mo muna. na tayo. Easy. Oh, disiplina! Disiplina! Oh. Balik muna. Palamig muna daw. Palamig kasi. Ito na. With that, Tyrant open. May Overlord din tayong open later on. And ang mga ano lang is, ano i-decide dito ng Boom Esports. Tyrant pa rin for sure kasi they need that damage. Pero alam mo yung mga plays dito ni RG6, kumbaga parang Kunat na! Nakaharapan niya lang eh. Hinaharapan niya lang talaga lahat. Yung problema nila si Aumine, nalilimit yung possible niyang maabot sa range niya. Kumbaga lagi siyang no parsado guard. makipag 1v1. No guard, ah. No guard. Tatlo yan, Disiplina oh. lang, Ah, disiplina. hindi. Si RG6. Kunat. Si RG6 ang sagot. Kunat ni RG6, hindi sila makalapit talaga sa kanya. And ito rin yung maganda dito, no? With what they're doing, na-force si Mano Freezer na sumama sa fight. Oy, Musashi! Naku, si Musashi pumasok mag-isa. Wala na si Aikan! Bigay mo the play! Oh, Asar! Iniisa-isa! Mano Freezer! Tukmo! Grabe ka! Mano Freezer! Saan ka Biggie! pupunta? Tapos! Aumine! Kanina ka Ubus pa! sila! Aumine! Awina! Oh! Aumine! Aumine! Ako, tapos ang laban, Ace! Anong generation of miracle sinasabi nila doon? Ay, naku po! Yung mga members dito ng A7 naging impatient. Sabi nga sa akin, nung bata ako, patience is a virtue. Kaso hindi nila ginawa. A7 pangalan nyo, pero 5v5 kasi to eh. Pilipino yata yung cameraman nanginginig pa! Kala ko naman, A7 Wagyu beef yun. Hindi pala, man. Ekep pala yun. Sa huli, nadalo pa rin ang Boom Esports. And ang ganda nung set na yun, especially pag nakita natin sa replay, nakita natin si RG6 nilapitan sila, Musashi pumasok, pero si Miggy gumagawa ng sarili niyang play sa likod kanina eh. It was a long road